morning. I'm Sandy of Sunshine Chicken. In the previous episode, we talked about how we don't use chemicals and pesticides and antibiotics for our chickens. So now we'd like to share with you some of the concoctions that we use so that you could cut down on costs and give clean food on your table. And it'll be a good option when choosing what kind of farming technology you'd like to apply to your farm. Umpisahan po natin sa OHN, that's Oriental Herbal Nutrients. Ang pinipili po natin mga halaman para doon na gamitin ay yung may pesticide and fungicidal characteristics. So, ano po yun? Yun po yung mga, let's say, bawang, luya, sibuyas. Kami, we use chili. Depende po kasi kung ano marami sa farm ninyo. Ito po ay fine-ferment. Ang gamit po nito sa mga halaman, ito ay para pang fungicidal. Pero for animals, ang gamit po namin dito ay natural antibiotic at saka preventive po natin sa mga sipon or mga sakit na pwedeng dumapo sa ating mga hayop. It's very easy to do the OHN. Actually, all the fermenting concoctions are easy to do. Pero explain ko muna bakit po ba tayo nagpo-ferment. Ang pinipili po kasi natin characteristics ng mga halaman na ginagamit natin ay makukuha natin or mamamagnify natin by fermentation. Kasi that has already a little alcohol. Kung simply water lang na imimix natin with the plants, na akala natin, uy, maganda magbigay ng fresh na plants, akala natin, nakukuha natin yung full benefits nun. Hindi, because water itself does not break up the nutrients or the characteristics found in the young shoots of the plants. So fermenting will help a lot because it's the alcohol that will speed up and bring out the nutrients. So by fermenting, halos nata times 10 po natin yung characteristic na gusto nating nakikita sa mga halaman. Ang gamit po namin sa OHN, for at least as for us the chickens, ito po ay hindi po kapalit ng vaccination. Ito po ay parang pamalit ninyo, let's say, sa antibiotiko or kung meron pong mga sakit yung inyong mga manok, like let's say halak o sipon or nananamlay, ito po ang binibigay namin para maka-recover sila at makapagpataas ng immune system. Hindi po namin ito binibigay kung kailan may sakit. Twice a week po namin kung ibigay ito. So, it will act as prevention or kung meron na po sakit, mapapansin nyo naman po kung matamlay na yung manok, binibigay po namin ito kaagad. Mga 3 araw lang po, dire-diretso, na hindi namin binibigay ng FPJ, OHN lang dire-diretso. Ang mga ginagamit po namin ay bawang, luya, sibuyas, sili, marami po kasi sa farm namin yun, yung mga siling labuyo. Ang recipe po nito ay 5 kilo. So 5 kilo of kahit ano, pwedeng 5 kilo ng assorted, pwedeng 5 kilo let's say ng bawang at sibuyas lang. Depende po kung ano yung madali po para sa inyo gamitin. Normally po, china-chop ito kung kakaunti. Pero let's say sa amin na madamihan kami gumawa, pwede nyo po ipadaan sa bayo, sa pagbabayo. Ang importante lang po ay ma-break up ninyo yung luya, yung bawang para lumabas po yung katas nila at saka yung kanilang mga fiber. Sa sibuyas naman po, maski naman po hatiin nyo lang sa 2 o sa 4. So kung naprepara na po natin yung ating 5 kilong mga na-chop na gulay o nabayo na gulay, ilagay po natin to sa banga o sa isang plastic na lalagyan. So, ipantay natin yon dun sa ating lalagyan. Tapos, kumuha po tayo ng beer. Ilalagay po natin yon dun sa gulay. Ipapantay po natin yon hanggang makover lang hanggang dun sa level ng gulay. Tapos, tatakpan po natin siya. Kung ang gamit po ninyo ay plastic na pail and the drum, yung kung meron din pong takip yon, i-cover lang po natin siya lightly. Ngayon, kung banga po ang gamit niyo, kumuha po tayo ng malinis na Manila paper, yun po ibalot natin. Lagyan po nyo ng garter sa paligid o kaya talian po. Bakit po Manila paper? Bakit po malinis? Para po walang chemicals. Kasi po kung used na dyaryo ang gagamitin natin, marami po tayong makukuha doon na chemicals mula sa tinta.
Kada po 5 kilo ng ating gulay, ang kakailanganin po natin doon ng molasses ay 1 kilo rin. So, pagkatapos po natin na lagyan na ng beer, ilalagay po natin yung ating na-ferment, yung atin pong may beer na gulay, ilalagay po natin yun sa isang madilim at malamig na lugar. After 12 hours po, at saka natin po ihahalo yung ating 1 kilo na molasses. Ang molasses po pala ay yung normally na tinatawag nating pulot. Yun po ay nanggagaling sa sugarcane, byproduct po yan sa sugarcane. So meron po to sa mga malapit sa mga asukarera or sa mga lugar ninyo, dun sa mga maraming feed mills sa Bulacan. Alam ko nga dyan, ang takbuhan yata ngayon, mga 12 pesos per kilo in today's price. Although pabago-bago po yung presyo na yan. Or sa mga tindahan po or kumpanya na nagbebenta po ng mga supplies pang raw mat ng feeds. Nagbebenta rin po sila niyan. O sa mga palengke, try nyo rin po. Ang titingnan nyo na lang po dyan ay yung dilution, yung kung malapot or malabnaw na po yung binibenta nila. Pero mas mura pa rin pong gumamit ng pulot kaysa po asukal. Kasi ang pulot nga po makukuha ng mga 12 to 18 pesos per kilo. Importante po na puro yung molasses na gagamitin natin. Kasi po, mababawasan po yung potency ng ating pag-ferment kung diluted na po yan with water. Para lang po tayong naglagay ng tubig sa halaman natin. Yun nga po yung iniiwasan natin kaya tayo nag-ferment because alam natin na yung tubig itself, hindi po natin makukuha yung characteristic ng halaman na gusto natin para sa fermented juices. Pagkahalo po natin ng 1 kilo ng molasses, tatakpan po ulit natin to katulad po ng ginawa natin 12 hours ago. Ilalagay po natin ulit ito sa madilim at malamig na lugar at ipapa-ferment po natin ngayon ng 7 araw. Ito pong lahat ng concoctions na tinuturo natin ay pwede rin po gamitin ng tao. Pero sa amin po, sa aming personal na paggamit, kapag instead po ng molasses ang ginagamit namin, gagamit po tayo ng muscovado sugar or cocoa sugar. Depende po kung kailangan nyo ng mas kung meron po kayong problema sa sugar, sa blood sugar nyo. Ang benefit sa tao, actually, baliktarin natin kung ano magaling para sa tao, yun din ang magaling para sa ating mga hayop at saka animals. So, alam naman natin na time and memorial from before pa ginagamit na talaga natin ng mga luyang dilaw, mga bawa, mga sibuyas para herbal remedy. So ganun din. In this case, that fina-ferment natin siya, mina-magnify lang natin yung characteristics at yung benefits ng herbs na yun para sa ating katawan. Sa pagpapatuloy naman ng OHN natin, pagkatapos ng 7 araw na nalagyan na natin ng molasses, nag-ferment na siya, lalagyan naman natin siya ngayon ng either gin or suka na galing sa coconut. Ang volume naman natin kailangan ay 3 beses nung amount ng beer na nilagay natin. Kung ang dati ay gumamit tayo, let's say, ng 1 litrong beer para makover yung gulay na yon, ngayon naman, gagamit tayo ng 3 litrong suka o 3 litrong gin. After that, i-imbak na naman natin, itatakpan natin, ilalagay na naman natin siya sa malamig at madilim na lugar. At pagkatapos ng 10 araw, ang i-harvest naman natin ay yung volume ng gin or suka na nilagay natin. So yung sa top portion, yun ang i-harvest natin. Na kunwari kung 3 litrong gin or 3 litrong suka, yun din ang maaangkat natin mula sa taas. Yun ang ating OHN ngayon. Kami sa farm, minsan lang namin ginagamit yung process kasi kinakain ng manok namin yung sludge. Meaning yung pinagkatasan ng mga gulay, kinakain ng animals namin. Pero in a normal basis, yung instruction mula dun sa paglalagay ng molasses, that's number 3. Yung number 4 ay yung paglalagay ng gin. Tapos yung number 5 yung pag-harvest. Pwede mo yan gawin ng 3 cycles para, because very potent pa yung mga bawang, sibuyas at saka luya. So, pwede mo ulitin mula sa molasses, sa paglagay ng suka at saka sa pag-harvest ng 3 beses.
Ang paggamit po namin ng OHN ay 2 tablespoons sa kada litro ng tubig. Kung isa-spray po nyo sa mga halaman, sa isang backpack, yun ay 16 liters, 2 lata ng sardinas. Yun po ang nilalagay na OHN sa tubig. So, 2 tablespoons kada litro ng tubig. Ganon din po ang bigay namin sa manok or any animal for that matter. 2 tablespoons kada litro ng tubig sa kanilang drinking water. Sa amin po, sa manok, sa case namin sa farm, yun po ang kung may problema sila or kung twice a week na prophylaxis, for 3 days, yun po ang binibigay namin kung may problema. Kung wala po, every 3 days, yun po ang kanilang drinking water. Kung sa halaman po, you can spray once a week, you can spray with the other concoctions that we will teach you later on. Ano naman ang kabutihan nito para sa ating maliliit na farmers, sa mga katulad natin na gustong magnegosyo or mag-alaga ng hayop o mga halaman? Number 1, malinis po ang mabibigay nating pagkain sa ating lamesa dahil wala tayong pestisidyo, antibiotiko or hormones na ginagamit. Number 2, kung tayo po ay nasa liblib na lugar, hindi po tayo kailangan pumunta sa bayan o sa palengke para po bumili ng mga antibiotiko. Kasi pag nakita po natin na matamlay po yung halaman o yung ating mga alagang hayop, sigurado po na meron naman tayo nitong mga sangkap na to sa ating bahay dahil ginagamit po natin to sa panluluto. Kami nga po dahil drastic yung aming pagpapasture ng white chicken. So, wala pong naniniwala dati na hindi pwedeng mabuhay yung puting manok na walang antibiotiko, walang pestisidyo, walang mga gamot. Noong nagkasakit po, there was a time na nagkasipon po yung isang batch namin dahil po masikip. Later on, alam na namin na kailangan kami magmaluwag para sa puting manok. Ginamit po namin ito at mas mabilis pa nga po ang recovery or ang pagkagagaling nila kumpara po sa kung dating nasanay yung mga commercial farms na gumagamit ng antibiotiko that it takes mga 5 to 7 days because nasanay na po yung manok nila sa gamot na matagal makarecover. Pero ito, dahil hindi po sanay sa gamot, mabilis pong gumaling yung mga manok dito sa ginamit namin OHN. Bukod sa napakita na po natin kanina yung mga proseso ng pagpagawa, kung ang pag-uusapan po natin ngayon ay cost, kumpara po sa kung bibili tayo ng antibiotiko o mga gamot, kumpara po sa paggawa ng OHN, napakamura po nito. Lalo na po tayo mga magsasaka, meron naman po tayo mga tanim or nagbabakyard po tayo ng sibuyas natin, bawang, luya. Madaling-madali po to para sa atin at saka napaka-minimal po ng cost. Secondary na nga po yun eh. Ang talagang primary natin is yung malinis na pagkain sa lamesa at yung cost po ay mura, wala po tayong binibili. Ang binibili lang po natin dito ay molasses, suka at saka yung beer po.